Magandang araw! Welcome sa Values Education 9, Term 2, Week 1. Ngayong linggo, ating pag-aaralan ang pagkilala ng pamilya sa mga likas na batas moral. Para sa pamantayang pangnilalaman, natututuhan ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagsunod ng pamilya sa mga batas na ayon sa likas na batas moral. Para sa pamantayan sa pagganap, na isasagawa ng mag-aaral ang wastong pagtatasa ng mga batas batay sa kaangkupan nito sa dignidad ng tao upang malinang ang mapunuring pag-iisip. Para sa layunin pampagkatuto, naiintindihan ng isang pamilya ang kahalagahan ng pagiging tapat sa kanilang pangako at responsibilidad ayon sa likas na batas moral. Naipapahayag ng isang pamilya ang pagtangkilik sa likas na batas moral sa pamamagitan ng pagtuturo at pagpapatupad ng tamang asal at pag-uugali sa kanilang mga anak. Naisa sa katuparan ng isang pamilya ang katarungan at paggalang sa bawat isa na nagmumula sa mga batas na nakabatay sa likas na batas moral. At ang lilinanging pagpapahalaga ngayong linggo ay ang mapanuring pag-iisip. Bilang baliktanaw sa nakaraang aralin, bawat mag-aaral ay may hawak na papel at manulat. Sa loob ng 5 minuto ay iikot sila sa buong klase. Hihikayatin ang mga kaklase na isulat ang paraan sa pagkilala at pagsasakilos ng sexualidad. Pagkatapos, magtatanong ang guro ng ilang voluntaryong mag-aaral para magbahagi ng ginawa. Bilang paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, ang batas ay isang mahalagang aspeto sa lipunan na nagtatakda ng mga patakaran at regulasyon na sinusunod ng mga mamamayan nito. Ito ay naglalayong magbigay ng kaayusan, proteksyon, at katarungan sa bawat individual at lipunan bilang kabuuan. Sa pamamagitan ng batas, natutukoy at naaayos ang mga karapatan at responsibilidad ng bawat isa. Magbigay ng 2 alituntunin o patakaran na sinusunod ng mga mag-aaral sa tahanan at paaralan. Paghawan sa bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Ang bokabularyo ay isang mahalagang bahagi ng pag-unlad ng wika at komunikasyon. Ang pagkakaroon ng sapat at wastong bokabularyo ay nagbibigay daan na maipahayag ng malinaw at epektibo ang kanilang mga kaisipan at damdamin. Likas na batas moral. Ito ay sa dahilang nakikibahagi sa karunungan at kabutihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng batas na ito, ang tao ay may kakayahang makilala ang mabuti at masama. Batas. Ginagawa para sa lahat at hindi para sa ilan lamang. Malaking papel ang ginagampanan ng batas upang magkaroon ng kaayusan ang mga bagay-bagay sa lipunan. Prinsipyo. Ito ay isang paniniwalang unti-unting humuhubog sa ating pagkatao nang siyang dahilan kung ano tayo ngayon. Pagkilala ng pamilya sa mga likas na batas moral. Ang likas na batas moral ay likas sa tao dahil sa kanyang kalayaan. Ang konsepto ng kalayaan na gumawa ng mabuti ay nagpapahayag ng kakayahan ng isang individual na pumili at gumawa ng tamang desisyon na nakabatay sa kanilang konsensya at pag-unawa sa moralidad. Kaya't ang walang kalayaan ay hindi sakop ng batas na ito. Nakasaad sa batas na ito ang dapat gawin at di dapat gawin ng tao, kaya't ito ang gumagabay sa kilos ng tao. Higit sa lahat, naglalaman ito ng mga kaisipan at konsepto na makakatulong sa pag-unawa ng layunin ng pagbibigay ng kalayaan sa paggawa ng mabuti na ito ang kabutihan ng tao. Ang tao ang iisang nilikha na maaaring gumawa ng masama, ang sumira ng kapwa at sumira ng kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit ipinagkaloob ang likas na batas moral. Mas magaan ang pakiramdam natin, alam mong ligtas ang iyong mga bagay, at masaya kang mabuhay sa isang lipunang nagtutulungan at nagmamalasakit sa isa't isa.
Kaya mahalaga ang pag-iwas sa masama, hindi lang para sa ating sarili, kundi para rin sa kabutihan ng lahat. Narito ang mga katangian ng likas na batas moral. Objektibo. Ang batas na namamahala sa tao ay nakabatay sa katotohanan. Ito ay nagmula sa mismong katotohanan, ang Diyos. Ang katotohanan ay hindi nililikha, kaya hindi ito imbensyon ng tao. Ito ay natutuklasan lamang ng tao. Pangkalahatang katotohanan ito na may makatwirang pundasyon. Naayon sa realidad ito at hindi nakabatay sa tao. Hindi ito naiimpluwensyahan ng anumang bagay, lalo na ang pagtingin ng tao rito. Palagi itong umiiral dahil hindi ito naapektuhan. Kilalanin man ito ng tao o hindi. Pangkalahatan. Dahil ang likas na batas moral ay para sa tao, sinasaklaw nito ang lahat ng tao. Nakapangyayari ito sa lahat ng lahi, kultura, sa lahat ng lugar at sa lahat ng pagkakataon. Ito ay dahil nakaukit sa kalikasan ng tao. Kaya't ito ay naunawaan ng lahat at ito ay katanggap-tanggap sa lahat ng tao. Walang hanggan. Ito ay umiiral at mananatiling iiral. Ang batas na ito ay walang hanggan, walang katapusan, at walang kamatayan dahil ito ay permanente. Ang kalikasan ng tao ay permanente, kaya't ang batas na sumasaklaw sa kanya ay permanente rin. Ito ay totoo kahit saan at kahit kailan. Di nagbabago. Hindi nagbabago ang likas na batas moral dahil hindi nagbabago ang pagbabago ng tao. Maging ang layo ng tao sa mundo ay hindi nagbabago. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kultura, ang likas na batas moral ang nagbibigkas sa lahat ng tao. Ito rin ang nagpapatupad ng iisang alituntunin para sa lahat. Ang likas na batas moral ay ibinigay sa tao dahil nakikibahagi siya sa karunungan at kabutihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng batas na ito, may kakayahan siyang kilalanin ang mabuti sa masama. Ngunit may kakayahan din ng tao na gumawa ng mabuti o masama dahil sa kanyang malayang kilos loob. Kaya may likas na batas moral upang bigyang direksyon ang pamumuhay ng tao. Sa kanyang pagsunod sa batas moral, siya ay gumagawa ng mabuti at isinasabuhay ang makabuluhang pakikipagkapwa. Subalit, hindi ito nangangahulugan na ang likas na batas moral ay pangkat na mga batas na dapat niyang isaulo upang sundin araw-araw. Para sa mga pamprosesong tanong, ano ang kahalagahan ng likas na batas moral? Ano ang kaugnayan ng kalayaan ng tao sa pagiging likas ng batas moral? Paano nagbibigay ng gabay ang likas na batas moral sa mga desisyon at kilos ng isang tao? Sa paggawa ng desisyon sa buhay, ano ang mga dapat isaalang-alang? Universal Declaration of Human Rights, Convention of Children's Rights. Dito nakaangkla ang pandaigdig na pagpapahayag ng mga karapatan ng tao ng mga nagkakaisang bansa. Hindi ito nilikha o inimbento o pinagsang-ayunan lamang ng mga bansa dahil sa magandang pakinggan na kunwari may dignidad ang tao. Talagang nakikita nila mula sa iba't ibang mukha ng mga tao sa iba't ibang sulok ng mundo na mahalagang ingatan ang dangal ng tao. Matinding kinakondena ng pahayag ang anumang uri ng paniniil at paglalapastangan sa mga tao. Naniniwala ang pag-unlad ng isang bansa at ng mundo ay nagmumula sa pagkilala sa pantay ng mga karapatan. Ang pagbibigay ng kalayaang isa katuparan ang mga pagnanais na siyang makapagpapatibay sa mithiing ito ng kaunlaran at kapayapaan. Ang mga batas naman na nililikha ng pamahalaan ay mga mekanismo at pamamaraan upang isa konkreto ang universal at pangkalahatang pagpapahalaga sa tao. Kaya may batas laban sa pananakit at pang-aabuso sa mga bata dahil tao ang mga bata. Kaya may mga batas na magbibigay ng budget sa edukasyon dahil kailangang mahubog ang pag-iisip at karakter ng mga tao.
Kaya may batas na magtatalaga ng pinuno ng bayan dahil mahalaga ang boses ng lahat ng tao sa pagpapatakbo ng kolektibong kasaysayan. Ang lahat ng batas ay para sa tao. Ito ang kinikilalang batayan ng lahat ng mga batas dahil ito ay angkop sa lahat ng kultura. Ang mga pagpapahalaga tulad ng pagmamahalan, paggalang, katarungan, kapayapaan, pagkapamilya, pagpapahalaga sa buhay at marami pang iba ang nakapaloob sa likas batas moral. Ang batas moral ang nagbibigay direksyon sa pantaong kilos upang makarating sa tamang patutunguhan. Mga gabay na tanong. Ano ang mga halimbawa ng konkretong sitwasyon na nagpapakita ng pagiging epektibo ng mga batas sa pagprotekta sa karapatan ng tao? Sa anong paraan nakatutulong ang pagkilala sa mga karapatang pantao sa pag-unlad ng isang bansa at ng mundo sa pangkalahatan? Paano naisasama ng Estado ang kanilang sariling kultura sa pagtakda at pagsunod sa mga batas na nagpoprotekta sa mga karapatang pantao? Ano ang mga hamon o suliranin sa pagpapatupad ng mga batas na naglalayong protektahan ang karapatan ng mga bata? Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng mga batas na nagtatakda ng mga karapatan at proteksyon ng tao? Ang mga batas ay parang mga panuntunan na tumutulong na panatilihing ligtas at patas ang ating komunidad. Kailangan nating sundin ang mga ito upang matiyak na ang lahat ay tinatrato ng tama. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-alam sa mga patakaran, kundi sa pag-unawa kung bakit mahalaga ang mga ito at kung paano ito nakakaapekto sa ating araw-araw. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsunod sa batas, maaari tayong maging mabuting miyembro ng ating komunidad. Isulat sa bilog ang pagkakaunawa mo. Bakit may batas? Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng batas sa ating lipunan? Ano ang mga dahilan kung bakit kailangan natin ng batas? Bakit nagkakaroon ng batas ang bawat bansa? Ano ang mga epekto sa ating lipunan kung wala tayong batas? Bakit nagbabago ang batas sa paglipas ng panahon? Mga paraan ng pagtaguyod ng pamilya sa mga batas ayon sa likas na batas moral. Sa pagunlad ng isang lipunan, ang pundasyon ng pamilya ay mahalaga sa pagpapatibay at pagsunod sa mga pamantayang ipinapatupad. Ang mga batas na ayon sa likas na batas moral ay nagbibigay ng gabay at balangkas sa pag-uugali at pakikisalamuha ng bawat miyembro ng pamilya sa kanilang kapaligiran. May 10 prinsipyo na kinakailangan para sa ikabubuti ng buhay ayon kay Rivera. Una, huwag pumatay. Pangalawa, huwag magiging sanhi ng sakit o paghihirap ng iba. Pangatlo, huwag magnakaw o mandaraya. Pang-apat, tumupad sa binitawang pangako at igalang ang kasunduan. Panlima, huwag ipagkait sa kapwa ang kanyang kalayaan. Pang-anim, maging makatarungan. Pang-pito, ibigay ang nararapat na pasasalamat sa paglilingkod. Pang-walo, magsabi ng totoo. Pang-siyam, tumulong sa kapwa. At pang-sampu, sumunod sa makatarungang batas. Bilang pinatnubayang pagsasanay, narito ang 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Article 3. Ang 1987 Konstitusyon ng Pilipinas ay may espesyal na bahagi na tinatawag na Bill of Rights, na kung saan ay tungkol sa pagpoprotekta sa mga karapatan at kalayaan ng mga tao sa bansa. Di magagawa ng gobyerno ang anumang gusto nila at ang lahat ay matrato ng patas at may patas na paglilitis kung sakaling magkaroon sila ng problema sa batas. Ito ay mga patakaran upang matiyak na ang lahat ng mamamayan sa Pilipinas ay ligtas at iginagalang. Section 3. Una, ang pagkapribado ng komunikasyon at pagsusulatan ay hindi dapat labagin
maliban sa naaayon sa batas na utos ng hukuman, o kapag ang kaligtasan o kaayusan ng publiko ay nangangailangan ng iba, gaya ng itinalaga ng batas. Section 3, bilang 2. Anumang ebidensyang nakuha na lumalabag dito o sa naunang seksyon ay hindi dapat tanggapin para sa anumang layunin sa anumang paglilitis. Section 13. Ang lahat ng tao, maliban sa mga kinasuhan ng mga pagkakasala na pinarurusahan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo, kapag malakas ang ebidensya ng pagkakasala, ay dapat, bago mahatulan, ay maaaring piyansahan ng sapat na mga sureties o palayain sa pagkilala ayon sa maaaring itadhana ng batas. Ang karapatang makapagpiyansa ay hindi masisira kahit na sinuspinde ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus. Hindi kailangan ng labis na piyansa. Para sa pamprosesong tanong, paano nakatutulong ang Konstitusyon ng Pilipinas sa pagprotekta sa karapatan ng pagkapribado ng komunikasyon at pagsusulatan ng mga mamamayan? Ano ang kahalagahan ng pagsunod ng tamang proseso ng pagpiyansa? Paano nagpapakita ang Konstitusyon ng Pilipinas ng pagsuporta sa prinsipyo ng pagiging pantay-pantay sa harap ng batas at patas na paglilitis para sa lahat ng mamamayan? Paano nakatutulong ang konstitusyon sa pagtitiyak ng pantay-pantay na pagtrato sa lahat ng mamamayan? Mga katangian ng pagmamagulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ang pagpapatupad ng batas moral sa loob ng pamilya ay nagbibigay hindi lamang ng moral na gabay, kundi pati na rin ng lakas at sigla upang gawin ang tama sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang pagpapatupad ng batas moral sa loob ng pamilya ay nagbibigay hindi lamang ng moral na gabay, kundi pati na rin ng lakas at sigla upang gawin ang tama sa lahat ng aspeto ng buhay. Ito ay naglalayo sa atin mula sa pagkakawatak-watak at naguudyok sa atin na maging tunay na mabuting mga mamamayan at kasapi ng lipunan. Para sa isang case analysis, narito ang diskriminasyon sa kasarian. Isang kilalang kumpanya ng sapatos ang nahaharap sa paratang ng diskriminasyon sa pagtanggap ng aplikante batay sa kanilang kasarian at pagkakakilanlan. Ayon sa mga aligasyon, ang kumpanya ay nagpapakita ng pagiging mapanuri sa pagtanggap ng aplikante, kung saan mas pinapabura ng mga aplikante na lalaki at may tiyak na kasarian kaysa sa ibang mga grupo ng tao. Para sa babaang pagkatuto, magbigay ng sariling pangunawa sa kasabihang madaling maging tao, mahirap magpakatao. Hanggang dito na lamang, kita tayo sa susunod na aralin.